Kuha ng impormasyon si BP Sara galing sa Malacanang na meron daw mga tao ni Marcos na pumunta at bumisita sa ICC detention cell ni Pangulong Duterte at kalerke nag-interview pa ni Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Ito na nagsalita na si Atty. Kaufman. Ito yung statement ni Atty. Kaufman, mga kabibig. I am fully aware of this matter. Alam pala ni Kaufman. Previous visits by consulate officials have been coordinated through the defense, yet this visit was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of the defense request for an indefinite adjournment and was, without a shadow of doubt, calculated to obtain intelligence concerning the former president medical attention condition. Aware pala si Kaufman nito, kabibig. Previous visits by the consulate officials have been coordinated through the defense, yet this was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of defense request for an indefinite adjournment and was, without a shadow of a doubt, calculated to obtain intelligence concerning the former president medical condition. The defense is still obtaining information and considering the appropriate legal avenue to address this gross invasion of privacy and attempt to subvert the legal process by exploiting the detainee's medical infirmity. So, kakasuhan nila. Oo. Kung ako si BP Sara, kakasuhan ko. Kasi, parang inabuso na ang human rights ni Tatay Digong. The same time, hindi in-inform ang immediate family na merong mga taga-konsulado o naka-imbahada ng Pilipinas sa the Netherlands na pupunta sa Pangulong Duterte, mag-welfare check, tapos mag-interview. Kaya nga sabi ni Atty. Kaufman, we are still obtaining information and considering appropriate legal avenue. So, legal processes. So, posible kaya nilang kakasuhan? Kung ako si BP Sara, kakasuhan ko ang ICC. Kakasuhan ko yung mga taong kumuha ng impormasyon laban sa aking ama na wala man lang konsultasyon galing sa amin. Diba? Because they are exploiting Pangulo Duterte medical infirmity. If this visit was as innocent as claimed, which it most certainly was not, then I expect the consulate in The Hague to disclose the report made its entirety. I have as of an hour ago, demanded to see this report which is being withheld from me. So, grabe mga kabibig ha. O dalawa na ang ating pinag-usapan ngayon. Si Atty. Kaufman nagsalita na talaga na parang ginago kami. Na parang ginawa kaming tanga, na parang pinatulog lang kami, tapos sila hinay-hinay na pumasok sa ICC, itong konsulado sa The Hague, Philippine Embassy. Of course, may order ito galing kay Marcos. Buti na lang talaga nagsalita si BP Sara. Diba? So, si Atty. Kaufman demanded kung ano man ang nakuha yung impormasyon, ibigay sa amin. Titingnan namin. Kung wala kayong ibang gagawin kay Pangulong Duterte, kung inosente man ang inyong ginagawa or hindi man inosente ito, naku, kailangan nyong mag-submit sa amin ng mga impormasyong nakuha niyo. Lalo nang na-interview nyo si Pangulong Duterte, which is against the law. Illegal yan. Kasi wala kayong patnugot. So, paano yan kabibig? So, ang ICC dapat managot din dito. Ay, may theory ako ha. Baka nilabas ng ICC itong, nag-wait lang sila ng final ba
na resulta para sa interim release kasi may kasalanan ng ICC kasi pinapapasok nila itong mga konsulado sa embahada ng Pilipinas sa The Hague sa detention center Duterte. So para matabunan iyon, baka later on maka-interim release sa Tatay Digong. Wais nung ICC ha, para hindi na magkaso sa Nabipisara, mag-interim release na. Ako hindi Kaso kung kaso, ang tatay ko nasa ICC, ang ICC may kasalanan sa tatay ko. Bakit? Hinayaan yung pinapasok itong mga taong ito para sa check, medical check yung ginagawa nyo. Tapos in-interview ng Tatay Digong. Ano to? Ha? Gaguhan lang? Akala namin safety yung tatay ko sa loob. Hindi natin alam kung meron bang ginawa sila na hindi maganda. Diba, kabibig? So, yan, makabibig ang statement ni Attorney Kaufman. Diba? Ito sinabi ni Attorney Kaufman ha. I am fully aware of this matter. Previous visits by consulate officials have been coordinated through the defense, yet this was not of more concern. However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the public, after na public ang defense na ito ang nangyari kay Pangulong Duterte, nagbisita na. Bumisita na ang mga consulate ba? After na nag-publish ang defense na ito ang problema ng Tatay Digong, hindi na siya makaisip kung ano ang mga pag-isipin niya, parang wala na siyang masyadong memory, di ba? So, kaya ang nangyari, yun ang nangyari kabibig. Diba? Ito pa, However, is the fact that this visit came in the immediate aftermath of the publication of the defense request for indefinite adjournment and was without a shadow of doubt, may ako tinapon na lapis, calculated to obtain intelligence concerning the former president's medical condition. So halatang scripted. So hinayaan lang ng ICC na papasukin itong mga consulate officials. Diba? At sinabi ni Bibi Sara, ang mga Marcos yan. Nako. So sina Kaufman, they're trying to obtain mga information, video, CCTV cameras. Pwedeng makuha niyo yun, Kaufman, na pwedeng gamitin nyo in case na gusto kayong magkaso sa mga consulate officials. Diba, kabibig? So, yun lang, kabibig, ang ating libak-libak for today. Sana, no? Kung ako nagbipisara, no, kasuhan ko tong mga taong to, mga abusado to, mga walang hiya, walang respeto kay Pangulong Duterte. Ano bang ginawa ni Pangulong Duterte sa inyo? Talagang sinunod nyo ang gusto ni Marcos? So, bali yung konsensya nyo, para talagang wala kayong konsensya. Diba? Yung tao nga, suffering from illness, Pangulong Duterte, tapos sinakyan nyo pa. Bakit? Praning na si Marcos. Napraning si Marcos. Kasi kung ano ang mangyari kay Pangulong Duterte, siya talaga ang pupunteryahin ng mga tao, pupunteryahin ng mga DDS. Kaya, to make sure na kung ano man yung pinapublicize ng defense team na ganito si Pangulong Duterte, chinek niya kung totoo. At ito naman mga oto-oto ng mga opisyales, pati ang ICC, hinayaan para makakuha ng impormasyon. Kaya, tinitingnan ngayon ni Atty. Kaufman kung posible bang kakasuhan ang mga taong ito. Kasi this is gross invasion of privacy and attempt to subvert the legal process by exploiting the detainee's medical infirmity. Which is tama. Diba? So, sabi dito, if this visit was innocent as claimed, inosente daw, wala daw itong ibang iniisip, kundi i-check lang si Pangulong Duterte. Uy, maniwala kami sa inyo. Uy, hindi kami maniniwala. Budolero yung amo nyo. Mas maniniwala kami sa inyo. Para lang ko na i-check. Ngayon lang kayo mag-check after na-publish ni Kaufman ng ganito ang nangyari kay Pangulong Duterte. Bakit nung first month na nandun si Pangulong Duterte, bakit hindi kayo nag-check kay Pangulong Duterte?
Bakit ngayon lang kayo nag-check na sinabi ng defense team na merong sakit si Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang kayo nag-check? Anong klaseng drama meron kayo? So, akala nyo mauuto si Bibi Sara? Nek-nek nyo? Sabi ni Bibi Sara, hindi nyo ako mauuto. Ngayon lang kayo nag-concern? Pinadala nyo nga ang ama ko sa ICC, tapos ngayon lang kayo nag-concern? No need for your concern, and we don't need your concern. We don't need your care para sa ama ko. So ngayon, kung ako si Bibi Sara, kakasuhan ko mga taong ito. Kakasuhan ko talaga to.